ito ang abandonadong military base dito sa Pilipinas. Kaluluwa pa ba dito? I remember you. Bakit? Bakit gusto mo na kami umalis? Gusto mo na ako umalis? No. Malakas ang pananampalataya natin eh. Itong sa lugar na to, napakaraming abandonado. Marami na rin nagsasabi na marami nagpaparamdam sa lugar na ito. Pero ang mas tanong ko, na paano na ba ang lugar na ito? Bakit di na sila tinitirahan? Ba't di na pinupuntahan ng mga military? Napakasaya pa ang mga sundalo at pulis na nagdidiwang sa lugar na ito. Pero bakit ngayon ay abandonado na? Pero kung titignan mo, talagang nakakabighani ang lugar na ito. Magaganda pa ang mga puno at magaganda pa ang mga struktura. Pero sa kadahilanan, wala nang tumitira at wala nang mga sundalo at pulis na mga nagdidiriwang dito. Ngayon, gusto kong explore and investigate para malaman natin kung ano pa talaga ang lagay ng lugar na ito. At bago nga kami nakapunta dito, mahaba pa ang mga binayahe namin. Kung naaalala nyo, yan yung pinuntahan namin ni Boys nung nakaraang buwan. Yan yung mag-vlog na. At tumuloy na rin kami sa aming pupuntahan. Pawagi ka muna. Nag-aasaran pa nga kami sa mga punto na ito. Nag-video tayo. Tutuwari yung camera. Malataas na yung mga puno. Tingnan yung mga puno guys. At pumasok na kami sa abandonado. Kita nyo. Basag-basag na. Ayan. Talagang luma na talaga. At kung mapapansin nyo, talagang halatang military base sa mga sign na yan. Special action. At pagpasok mo nga ng kakaunti, makikita mo na ang mga palikuran nila. May cellphone. Yung flashlight natin bro. Kahit umaga pa lang, medyo madilim na sa loob. Siguradong mga Kristiyano o mga dating sundalo. At sa tabing hagdanan, halatang ginawa na ring tulugan. Pre. Buksan mo nga. At sa una, Buksan mo. mahigpit pa ang pagkakandado. Okay. Pero mamaya, tignan nyo. At mas nilipot pa namin na lugar. Talagang inanay na ang mga kahoy na hindi na talaga mapakinabangan. Kinain na ng mga hanay yung mga kahoy. Alam dito na basag-basag. At pagtingin mo nga dito sa kaliwa, makikita mo ang dati nilang kusina. At pagtingin mo naman sa kanan, makikita mo naman dito ang kanilang master bedroom. Kahit kisame ay kahoy, kung bakal lang ito, siguradong wala na dito to. At pagpasok mo nga sa pinakaloob, ito agad ang bubungan sa'yo. Medyo nakakapanghinayang ang lugar. Kalat-kalat na mga basura at mga tingting na naroon na. Ito yung pinaka-presko nila. Dito sila lahat kapag may meeting sila. Sa lapag, meron pa mga gamot at di ko alam kung para saan ito. Dahil sa abandonado at basa ang paligid, napakaraming lamok. Pre. Biglang may napansin ang aking kasama. Yung ano ng ghost tube kahit wala naman no. Wala naman magnet or bakal dito pre. Madaling salita, malaking posibilidad na may kaluluwa talaga. At tumakyat na kami sa pangalawang palapag. Huling kamali ko lang dito ulog ako. Inanay na rin ng kahoy dito sa floor, kaya malintapak mo lang, talagang mahuhulog ka. Pero pinilit ko pa rin pasukin ang lugar. At ito ang itsura sa kabilang kwarto. Nag-isa. Sobrang nakakatakot dito. Try namin mag-ghost tube dito sa taas. Kasimula pa lang namin may nagsasalita na agad. Tapos dito pre. Bigla siyang may binanggit na pangalan. Amber. Maya-maya Ito lang, ba si ito ang Amber? sinabi niya. Sino si Amber? Sino si Amber? I want to talk. Gusto niya makipag-usap sa amin. Yung pag-usapan. At bigla na lang kaming may naririnig na may naglalakad. At bumaba na kami dahil iba na ang pakiramdam. At ito ang palikuran nila. Sure ko sa taas na to. Puro ahas yan. Yung CR. Katabi. Nakakatakot lang dahil sa mga oras na yan ako lang mag-isa.
Bumalik kami sa ibaba at dito kami nagparanormal. Handa kami makipag-usap sa inyo ni Borge. Na paano na kayo? Ano ba yung nangyari sa inyo dito? Kayo po ba ay mga sinaunang military? Pakinggan yung mabuti na meron talagang naglalakad. Nanahimik siya pre. Manahimik pre. Ay, ano yun? Kami naglalakad. Oh, Baka naman maraming pre. Napaka-misteryo talaga ang lugar na ito. Subukan ko mag-imbestigahan na ako lang mag-isa. may kaluluwa pa ba dito? I remember you. Katulad nga ng sinabi ko kanina na magkatabi lang tong abandonadong office at itong military base. Actually guys, galing na rin ako dito. Dumaan na rin ako dito noon. Pero sa kadilanan na nagkulang kami ng SD card. Doon yung dating film namin noon dun sa kabila. At Sa totoo lang, dati pa sana namin napuntahan ang lugar na ito. Pero sa kakulangan ng gamit, hindi na natuloy. ngayon, naaalala mo ba ako? Okay. Talagang nakikipag-communicate siya. Kumusta kayo dito? Look. Anong ibig sabihin ng libro? Feeling ko meron siyang ibig sabihin. Kelly. Kelly? Sino si Kelly? Hindi ako sigurado kung ito ba ang pangalan niya o iba na ang nakakausap ko. At ito na ang sumunod na nangyari. Please go. Bakit? Bakit gusto mo na kami umalis? Gusto mo na ako umalis? At dahil sa takot ko, lumabas na rin ako at tinawag ko na ang aking kasama. Nakakatakot sa lugar na to. Mamaya pa ka lang dumilim. Kung naaalala nyo nung unang video, ito yung pintuan na hindi namin mabuksan. Bakit pre? Ano kaya to pare? Buksan kaya natin to. Oh, At nabuksan siya. tignan nyo ang loob nito. Nabuksan siya men. Guys oh. Guys. Ay, nakasulat pre. Guys. Ano nakasulat? Hello. Pagpasok namin dito sa loob na parang sinasabi niya na nandyan sa tabi. Ay po. Ayan, meron pang nagpe-print dito sa lugar. Ito na sigurado ang pinaka-altar nila. The orange and strength. At habang binabasa ng aking kasama, biglang sumingit ang kutyo. Pamela. Possessed. Oh, sis pre. At ang ibig sabihin ng Devula, freedom, wanderlust, and the desire for adventure. Kalayaan, pagnanasa, at pagnanais para sa pakikipagsapalaran. Sa madaling salita, gera. Shelling clears the beach of enemy opposition and our troops encounter little Jap resistance. Huwag nating kalimutan ang dating nakaraan na may nagsakripisyong sundalo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magiging masaya.